Hello guys, good morning. Magandang araw at welcome po sa aming channel. As you can remember, naglagay tayo ng something, no? Rubber siya na nilagay natin sa coil para hindi sumayad yung gulong natin sa fender. So, yun pala guys ay rubber stopper lang or rubber coil stopper. Hindi talaga siya yung pinaka rubber lifter. So, okay naman siya nung unang lagay. Kaya lang nung nagpalit na ako nung gulong na medyo malapad dun sa dati, ay sumasabit na uli yung gulong sa fender. So bumili na ako nung talagang rubber lifter. So, ano ba yung pinakaiba nung coil stopper sa rubber lifter? So yung rubber lifter ay nagdadagdag talaga siya ng height. Makapal siya. Siguro mga up to 1 inch yung kapal niya. Then yung rubber stopper naman or yung coil stopper, hindi talaga siya nag-a-add ng height. Parang pinipigil lang niya yung pinaka-compression ng coil para hindi siya bumaba ng todo kapag loaded yung sasakyan. So, ito yung ginawa ko nung nilagay ko yung ating rubber lifter. Ito yung binili nating rubber lifter guys. 2 piraso siya para sa hulihan. So sa likod lang kasi likod lang naman yung problema natin. Ito ay matigas siya at mabigat. So 300 plus yung 2 piraso. So isang pares siya. Ito yung gap nung ating sasakyan, nung gulong sa fender. So bali yung gulong natin ay 175 na yung lapad, kaya tumatama na rin talaga yung gulong sa fender. At kung mapapansin nyo ay 3 daliri ko yung gap nung gulong sa fender. At bago natin ilagay ay aalisin ko muna yung ating rubber stopper. So 3 rubber stopper yung nakalagay dyan. At 2 taon na yun guys, mahigit. So, ayan yung itsura ng ating rubber stopper or coil stopper. At gaya nga ng sinabi ko kanina, 2 taon na yan guys na nandyan. So ito yung itsura ng ating coil stopper. So halos hindi nagbago yung itsura niya. Parang mas tumigas pa nga siya. So, parang tingin ko goods yun kasi hindi nalamog or na pudpud yung ating item. So, ganito lang yung ginawa ko guys para alisin yung coil. Kasi iisa lang yung ating lifter or yung ating crocodile lifter. Sa mga napapanood ko sa vlog ay meron silang gamit na 2 jack lift at crocodile lift. So yung gamit natin guys ay isa lang. So kailangan nating mag-improvise. Kaya ginamitan ko muna ng pangkalso yung ating shock at yung coil. So sinubukan kong i-compress or talian yung coil habang nakakompress siya para at least ay mabawasan yung strength nung itong coil. So hindi ako masyadong mahihirapan na alisin siya. Ang ginamit ko nga pala dito guys ay yung cable ng internet. Pwede rin naman yung mga GI wire. Pero ito kasi yung available na pwede kong gamitin nung ginawa ko tong video na to. So pag inangat natin yung ating sasakyan gamit yung ating crocodile lifter, ay makikita nyo na hindi bumalik sa dati yung coil. So nakakompress pa rin siya, kaya hindi ako nahirapang alisin yung coil. So this time kailangan din nating alisin tong tornilyo ng shock para mas mabilis ikabit yung coil na may kasama ng lifter. Kasi iba na yung height niya kapag meron na siyang lifter. So ang gamit nating wrench dito guys ay number 17.
So ito yung comparison nung lumang lifter or lumang item na nakalagay sa ating sasakyan versus dun sa bagong lifter na ilalagay natin. So kung makikita nyo ay makapal talaga itong binili nating rubber lifter. So ganito lang siya ilalagay. Iunahin natin yung coil tapos yung lifter, then push. So ito yung reason bakit ko siya ginamitan ng bakit ko siya kinompress. Kasi ito tong dalawang tubo sa ibabaw, yung sa gasolina, ay nakakasagabal siya sa gagawin natin. So hindi enough yung i-compress mo lang yung coil or alisin mo lang yung tornilyo. Kailangan dalawa siya. Siyempre after nating ilagay yung coil at yung stopper, ay ikabit na natin yung tornilyo ng shock at i-secure natin yung tightness. Then ibalik natin yung gulong. Tapos i-test na natin siya. So ayun guys, after ilang araw or nung unang lagay, mataas naman, tumaas talaga siya. Kaya lang after ng mga ilang araw, medyo bumaba uli siya, pero hindi na siya kagaya ng dati. Before ko kasi ilagay, mga ganito yung gap nung ayan, ganyan. Ganyan yung gap nung fender sa gulong. So ngayon ay ganito na. Ganyan na yung gap. At ang gagawin naman natin ay para talagang hindi na siya sumayad, lalagyan ko ulit nung rubber stopper or nung coil stopper. Ito yung ating sasakyan after 1 week na mailagay natin yung rubber lifter. So hindi na siya bumaba ng hanggang sa 3 daliri ko lang yung gap. So mahigit sa 4 na daliri ko pa rin yung gap niya. Kung makikita nyo, nagagalaw ko pa yung palad ko. At hindi ko rin naman siya naramdaman na sumayad nung huling biyahe namin. Pero para makasiguro na hindi na siya may encounter, ay pinili kong lagyan ulit ng coil stopper itong ating sasakyan. At hindi na natin kailangan alisin yung gulong guys. Kailangan lang natin na itong ating crocodile lifter, lagyan ng suporta yung sasakyan for safety purposes, at lagyan ng langis yung ating ilalagay na coil stopper. So long nose lang yung ginamit ko, then flip at okay na. So ito yung stopper number 1, ito naman yung stopper number 2. This time mas minabuti ko na halos magkapantay lang siya or nandun siya sa isang round ng coil. So hindi ko na siya pinag-iba-iba pa ng step ng coil. At yun yung itsura ng ating coil stopper at nung lifter. At hanggang dito na lang guys ang ating video. Salamat sa panonood at ingat po tayo palagi.